Magandang araw, mga kaganapan sa boxing. Hindi pa tiyak o sikreto pa kung pupunta si Jillian Ward sa laban ni Eman Bacosa. Nang tanungin si Eman Bacosa sa isang panayam kung manonood bang muli ang sikat at magandang aktres sa kanyang laban, ang naging sagot lamang niya ay, abangan nyo na lang, secret. Gayunpaman dahil sa huling laban ni Eman sa Bohol, biglang sumulpot at naging trending si Jillian Ward. Kaya marami ang nag-aabang at naghihinala na posibleng manood siyang muli. Ang laban ni Eman Bacosa Pacquiao at Rodelyn Perez para sa PBF Lightweight Championship belt ay gaganapin ngayong hapon sa DRP Sports Complex, Muntinlupa City. Ang eksaktong oras o minuto kung kailan mismo magsisimula ang kanilang bakbakan ay karaniwan nakadepende sa haba ng mga unang undercard na laban sa naturang boxing event. Samantala, dinumog nga ng mga tagahanga si General Casimero sa SMX Convention Center. Dumalo si Casimero kasama si Rolando D sa isang boxing event na inorganisa ng Quadralas Promotion sa SMX Convention Center. Agad siyang pinaligiran at dinumog ng mga fans matapos niyang mamigay ng mga libreng t-shirt sa mga manonood. May dalawang boxer din si Casimero na sumabak sa naturang event, isang panalo at isang talo. Samantala, Oscar Colasso tinira si Pedro Taduran. Nang tanungin sa Oscar Colasso sa isang panayam kung interesado ba siyang makalaban ng Pilipinong kampiyon na si Pedro Taduran para sa isang unification fight, ito ang kanyang naging banat. He do a lot of talking. I don't really pay him no mind. I'm the champion. I'm the unified champion. Ayon sa kanya, masyado manong madaldal si Taduran at hindi niya ito masyadong pinapansin dahil abala siya sa pag-akyat ng timbang para gumawa ng kasaysayan. Tila pinalalabas lang ni Colasso na madaldal si Taduran upang umiwas sa simpleng sagot na gusto niya itong makalaban susunod. Samantala, ang paglalabanan ni Eman Bacosa Pacquiao at Rodelyn Perez ay ang bakanting Philippine Boxing Federation Lightweight Championship belt. Kung mananalo si Eman Bacosa sa rematch na ito, siya ang magiging kauna-unahang anak ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao na makakahawak ng isang boxing title. Ang bakbakan ay naka-schedule ngayong araw, June 21. Inaabangan din ng maraming Pinoy boxing fans ang magiging performance ni Bacosa rito dahil ito ang magiging daan para sa kanyang planong pagsabak sa mga laban sa ibang bansa. Samantala, may mga naglalabasang ulat na kinakasuhan si Mayweather ng milyong-milyong dolyar, ngunit tila wala siyang pakialam o hindi niya ito pinapansin. Sa halip na magpa-apekto, abala pa rin si Mayweather sa pagpropromote sa kanyang Instagram para sa kanyang darating na exhibition fight laban kay John Michael Zambidis ngayong June 27. Lumabas ang mga usaping legal dahil may mga ulat na hinaharangan ang kanyang susunod na laban. May mga humihiling kasi na ibalik muna niya ang mga nakuhang advance payment para sa mga naudlot na nakarang negosasyon sa mga laban ni na Mike Tyson at Manny Pacquiao. Samantala, ayon sa mga ulat at sa panayam niya kamakailan sa Ring Magazine, matagal nang nakikipaglaban si Turki Al-Sheikh sa iba't ibang uri ng kanser mula pa noong 2015 at nadiskubre rin na mayroon siyang brain tumor malapit sa kanyang pituitary gland. Dahil sa kanyang kondisyon, nagpayag siya ng pagkabala na baka maapektuhan ang kanyang memorya sa mga susunod na taon, bandang 2028 to 2029. Kaya naman bago mangyari yon, target niyang mapagsama-sama ang mga malalaking promoter sa boxing gaya ni na Dana White, Eddie Hearn at Frank Warren para sa isang malaking peace summit upang lalong mapalakas ang sport.